Partner, gusto mo bang kumita? Gusto mo bang magnegosyo pero hindi mo alam kung paano? Nako, huwag kang mag-alala dahil sa programang ito ay ituturo namin sa inyo ang mga sekreto sa pag-asenso. Kaya naman ngayong araw ay bibisitahin natin ang Tablea Queen mula sa the beautiful island of Camiguin. At ating aalamin kung paanong ang isang binhi ng kakao ay naging susi sa kanyang tagumpay ngayon. At i-reveal din niya sa atin ang mga sekreto kung bakit nga ba ang kanyang tablea ay patok na patok sa marami. Ako po si Alex Baltazar at samahan niyo ko dito sa Negosiyensya. Produksyon ay mas bibilis na. Negosyo mo ay tiyak kang kita. Para sa buhay na sadyang kay ka na. Dito yan sa Negosiyensya. Sunken cemetery, beautiful landscape, at white beaches. Sa nagkagandahang lugar na ito, kilala ang Camiguin Island. Kaya naman hindi katakataka na kabilang ito sa best places to go ayon sa The New York Times. Pero bukod dito, meron pang dinarayo sa islang ito. Hindi nga raw kumpleto ang iyong Camiguin experience hanggat hindi mo natitikman ang masarap at tatak Camiguin na sikwate. Tilaw na mo sa sikwati sa Mamajita Tablea. Ang sikreto sa masarap na inuming ito, walang iba kundi ang chocolate tablet o tablea mula sa Mama Gitas. Partner, talaga namang babalik-balikan mo ang kanyang sikwate at tablea kapag ito'y iyong natikman. Kaya naman kasama natin ngayon ang tinaguriang Tablea Queen ng Camiguin. Walang iba kundi si Julieta Butalid de la Serna, also known as Mama Gita. Paano nga ba nagsimula itong iyong pangkabuhayan? Ikaw ba talaga ever since nagtatableya na? Paano ito pumasok sa iyong isipan? Yun sa panahon ng pandemic. Kasi may maliit ako na fruit stand dati. Pag dumating si COVID-19, yung fruit stand ko na-close po kasi maraming positive doon sa market. Dahil wala ng turista na pumapasok sa isla, ang mga dried cacao beans na kanya ring binebenta noon sa mga food processor ay di na rin maibenta. Yun, naisipan ko na gumawa na lang ako ng sariling tablea ko para makasahod ng mga tauhan ko sa farm at sa iba kong mga kasama dito sa bahay kasi hindi maano sa isipan ko na mahirap pag maalis mo ang mga tauhan kasi ilang taon kayo nagkasama sa hirap at ginhawa at alam mo na mayroon silang pamilyang binubuhay. Mula sa pagtitinda ng prutas sa palengke at pagbebenta ng dried cacao beans sa mga food processor ng Camiguin noong 2016, taong 2020, pinasok ni Julieta ang paggawa ng tablea. At that time ho ba, hindi kayo yung nagfo-ferment? O Oh, hindi. okay, Hindi. kasi syempre, although matagal ka na talaga sa industriya ng pagfa-farm, yung paggawa ng tablea, Oo nga. bago ho sa inyo yun. Paano Mahirap. po yun? Kasi yung sa umpisa na hindi mo alam, so nandoon ang trial and error, paano gumawa ng sikwati. Ilang beses ako na napalpak. Kasi sa first, pagod. At saka sa sunod, hilaw. Bagamat mahirap sa simula, dahil sa kanyang dedikasyon, nakuha rin ni Julieta ang tamang timpla ng kanyang tablea. Yun sa pag-umpisa namin na noon magluto kami, mano-mano yun. Yung paggiling namin, at saka yung pag-crack, at saka linagay namin ng katulad dito, bulsita lang, at minibinta namin sa kapitbahay o sa online. Kaya naman, laking blessing kung ituring ni Julieta ang pagbisita sa kanya ng Department of Science and Technology. Kasi ang DOST, pagdating dito, yun,
explain sa akin lahat. Kasi noon, mano-mano lang po. Oh, mahirap. Kunti lang ang magawa mo. Hindi katulad ngayon na may sapat ka na machine na galing sa DOST. Then, sa DOST, mayroon silang consultant. So, tinutulungan ka. Paano pag-ferment na ganun importante ang malinis at tamang-tama na ilang araw na yun lang ang pag-ferment mo. Yun lang ang gawin mo. Sa tulong ng Department of Science and Technology, gayon din ng iba pang ahensya ng gobyerno, natulungan siyang makakuha ng mga permit na kailangan niya upang makapasok sa mas malawak na merkado. Binigyan namin siya ng assistance in terms of packaging, product testing, and as well as the halal certification, assistance to halal certification, and the FDA registration. Kaya naman kung noon, sa bahay lang na ibebenta ang kanyang tableya, ibahin na raw ngayon dahil ang Mama Gita's products maaari nang mahanap sa mga malls, convenience store o maging pasalubong center sa Camiguin. Pero kayo ho, paano nyo masasabi na nabago rin ng inyong pangkabuhayan, yung inyong buhay? Ano-ano na ba ang naipundar? Dati, may fruit stand lang ako. Ngayon, mayroon ako sapat na mga equipment. Nakaipon, naka-additional na ng farm. Dahil sa Mama Gita. Farm na... Napalawak ko na ang farm ko. Sa ating pagbabalik, alamin ang naging sekreto ni Julieta upang mas mapalakas ang kanyang produksyon. Ang pagiging native ng kanyang mga kakao ang isa sa mga dahilan bakit mas mabango at mas chocolatey raw ang kanyang tableya. Yung cacao trace ko, binigay lang po yan ng kapatid ko. 2016, naitanim ko ang 2003. 2018, unang harvest ko. Yon, ang dried beans ko, binibinta ko sa processor sa tableya dito sa Camiguin. At hindi niya inakala na ang binhing ito ang magiging pundasyon ngayon ng kanyang negosyo. Tulad ng ibang negosyo na nagsisimula pa lamang sa industriya, malaking hamon para kay Julieta kung paano niya mapabibilis ang kanyang produksyon. Yung sa mano-mano, mahirap kasi hindi matapos sa isang araw. Kasi yung mano-mano, hindi mabilis? hindi mabilis ang Mabagal. proseso. Okay. Mabagal. Oh. Kaya laking pasalamat niya nang mapili bilang benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP ng Department of Science and Technology. Tama po ba 2022 kayo Sa DOST. Oo. nakipag-partnership with DOST? And then ano-ano po yung una 23. nilang ibinigay na tulong noon sa inyo noong 2022? Inupiran ako sa anong dapat na machine na makatulong sa akin. Maskin sa paggawa ko ng facility building ko, yung production ko, mayroon ng consultant, mayroon mga staff sa DOST, nakamonitor sa'yo. Anong pakiramdam mo nun? Oy, masarap, maligaya ka. Kasi wala kang alam-alam. Kasi hindi ko business ito. Fruit stand ako. Oh. So, yung pagtanim ko ng kakao, wala yan sa isip ko na magtabliya ako kasi hindi ko yan hilig. So, ngayon, dahil sa DOST na tinulungan ako, hindi ako mahirapan. Ang Small Enterprise Technology Upgrading Program ng Department of Science and Technology ay isa sa mga nationwide program ng ahensya para matulungan ang mga negosyante na mapabuti ang kanilang produksyon. Sa ilalim nito, nagpapahiram ang DOST ng pondo upang mai-upgrade ng mga MSMEs ang mga equipment na kanilang ginagamit. Pero ang catch, zero interest at walang collateral. Sino ba ang qualified na mag-apply sa SETUP program? Yeah, basic requirements naman po sa mga government agencies na yung tutulungan nila is dapat Filipino-owned MSMEs at saka
a business that has been operating for at least 1 year. At saka meron na silang mga registration. So for DTI, for example, BIR, at saka DOLE if they are an association. Paano po mag-tap? Paano po mag-connect with DOST? They will just give a very simple and single document, letter of intent, at kami na po bahala sa iba. Bilang benepisyaryo ng programa, pinagkalooban si Julieta ng nasa higit 500,000 pesos na technology assistance na siyang ginamit upang makabili ng mga makinarya na nagpabilis at nagpadali ng kanilang produksyon. Kabilang sa mga equipment na kanilang napili mula sa technology assistance ang roaster na gamit sa pagluto ng cacao beans. Dati po ilan ang napoproduce ninyo sa pagro-roast nung mano-mano pa Mano, lang? 10 kilos lang po. Ngayon po na may Ngayon ganito na. umaabot na ng 15 kilos, 20. Sa isang basis na pag-roaster mo, sa 2 oras. Sa makatwid, sa 8 oras ay may kakayahan silang magluto ng nasa halos 60 kilos ng cacao beans o katumbas ng 500% increase sa kanilang roasting capacity. Mama Gita ngayon, ano naman po ang tawag dito sa machine na ito? Ito na machine, ito ang mag-crack sa dry beans. Natapos na mag-roaster. Okay. So ito yung dating sinasabi mo na mano-manong Oo, ginaganon. mano-mano, Nung wala pa ginaganon. to. Oo nga, yun ang dinidikdik na nagdurog. Kung noon, inaabot sila ng 4 na oras sa pagdidikdik ng kakao, ngayon, inaabot na lamang ito ng 10 minuto. Kagandahan pa rito, dahil mas kontrolado na ang puwersang ginagamit sa pagbubukas ng cacao beans, mas mababa na lamang ang rejects, kaya mas marami na silang nagagawang chocolate tablets. And then before, ang nare-reject dati doon sa inyong dried beans, ilan? 40%. 40%. 60 lang ang matira. And then ngayon? Sa ngayon, 20 na lang po. Kabilang din sa mga technology na kanilang nai-upgrade ang cacao colloid mill na ginagamit nila upang pinuhin ang mga cacao beans. Dati po, nung wala pa kayong machine na ganito, paano Yung po ginagawa? Sa una, yung sa mano-mano ng mais, yun ang ginigiling namin. Gumagano gano'n ka. Mabagal, hindi final. di- Hindi finest na tabliya kasi may bukol-bukol. Dahil sa mga makabagong equipment, ang 30 kilos na chocolate tablet na kanilang nagagawa noon ay nagagawa ng 80 to 90 kilos ngayon. Up next, upang pumatok ang isang produkto, hindi sapat na masarap lang ito. Dapat appealing din sa mata ng publiko. Kaya ating alamin ang programa ng DOST na nakatulong kay Julieta upang gawing mas appealing ang kanyang mga produkto. Doon sa technology, ilang taon ho ninyo ito binayaran sa kanila 3 yung years sa una, sa po. setup? 3 3 years. oo. Pero as you mentioned kanina, may grace period pa. 1 year. At Okay. saka 3 years to pay. So, hindi mabigat sa bulsa ang So in pagbayad. total, 4 na taon ho ninyong Oo, binayaran oo. yung mga technology na Oo, ibinigay sa oo inyo. nga. Kaya nang matapos sa setup program, muling lumapit si Julieta sa Department of Science and Technology. But this time, hindi para sa equipment, kundi para sa packaging ng kanyang mga produkto. Sa ilalim ng Venture Financing Program ng Department of Science and Technology, pinagkalooban ng nasa halos 600,000 pesos packaging assistance si Julieta. Si Venture Financing Program, isa siyang program under the DOST Technology Application and Promotion Institute. Sinusupport namin dito is MSMEs na supported din actually ni DOST setup program to complement the assistance provided by the setup. So specifically, pinaprovide namin na assistance is for the acquisition of raw materials and packaging materials in order for the MSMEs to fulfill their orders, yung mga orders ng clients nila. Sa ilalim nito, nagpapahiram ang DOST ng pondo na maaaring umabot ng 2 milyong piso nang walang interes at wala ring collateral. Yung terms of payments, yung latest namin na tumatagal is at least 6 months repayment and meron din silang 6 months na grace period. Kaya naman, sa mga nais mag-apply sa Venture Financing Program, narito ang mga dapat nyong ihanda. Ayun, so for the documents, basically, of course, mayor's permit, SEC certificate kung ano sila, corporation,
and DTI for the registration. Nanghingi din kami ng audited financial statement just to check yung kanilang financial position. And of course, other documentary requirements, proposal, meron din kaming proposal na hinihingi from them. And ayun, yun yung mga basic na documents. Kasi imported ito. Okay, so ipinagawa niyo pa ho ito Yung sa una kasi kapital? kasi hindi pa masyado na noon ang Mama Gita Tablia. So, mahirap pa tayo makakita ng 500,000. Mas mabuti na lang nandoon ang DUST. So, binayaran yung order ko na 5,000 pesos. So, ganun ang tinulong sa akin ng TAPI. So, 5,000 na total umabot ng 500,000. So, binayaran ng Sa loob DUST. ng 6 months Oo. po ninyo Then, binayaran sa ako ang DUST. nagbayad ng 6 months. Dahil sa mas pinagandang packaging, dagdagan mo pa ang kalidad ng mga produkto. Kumpiyansa si Julieta na kakayanin ng kanyang tableya at sikwate na makipagsabayan sa mas malaking merkado. Eh, yung kita, kumusta po ito, Mama Gita? Noon, mag-income lang po kami ng isang buwan 5,000. Isang buwan ito. Oo, isang Okay. buwan. Ngayon, ang dami namin na produce at lumalawak na ang sinusuplayan namin. So, nakapag-income na po kami ng 200,000 bawat buwan. Up next, kung nag-iisip ka ng pwedeng gawing negosyo, tutok lang dahil tuturuan tayo ni Julieta ng negosyong maaari mong simulan. Kung gusto mo ring magsimula ng business, may ituturo sa atin si Julieta. Madaling gawin at maaaring gawing panimula. Partner, excited na ako ngayon dahil ngayon mismo ay ituturo sa atin ni Ma'am Julieta ang proseso ng paggawa ng sikwate gamit mismo ang tableya ni Mama Gita na kayo rin ang talagang gumawa. Sa paggawa ng sikwate, mapa hot or iced man, kakailanganin natin ng Mama Gita's tableya. Powdered milk, brown sugar, at water. Ang Step. una natin gawin, mag-boiled water po tayo. Papakulo. Oo, pakulo tayo. Pagkatapos, may measurement tayo. Okay. Maglagay ng mainit na tubig sa blender at isunod na ilagay ang 30 pieces ng Mama Gita's tableya. Isunod ang brown sugar base sa iyong desired sweetness. Isunod ang powdered milk. At i-blend. Tapos na po. Okay na lagay yun. na natin sa tsokolatera. Okay. Dito na tayo Babaterol. Ayan, ibubuhos na natin, no? Oo, Sa oo. tsokolatera. Oo. Ayan. Ito po yung traditional na paraan Oo. ng paggawa talaga ng Ng- sikwate. Oo nga. This time, lagyan naman ng 1 litro ng mainit na tubig. So kung sa ano naman po halimbawa, gusto nila itong maging negosyo, magsimula sila, mamuhunan sa ganito, mga magkano po ba kailangan? Pag bili sila ng 1 kilo, 180 chocolate tablet ito. Kung ang 1 kilo ng Mama Gita's tableya ay naglalaman ng humigit kumulang 180 chocolate tablets na mapibili sa halagang 1,300 pesos at kailangan mo lamang ng 30 pieces upang makagawa ng isang tsokolatera ng sikwate, makakagawa ka ng hanggang 6 na tsokolatera mula sa 1 kilo. Ngayon, kung ang bawat isang tsokolatera ay katumbas ng 7 mug, magkakaroon ka ng kabuuang 42 mugs. At kung ang bawat mug ay naibebenta sa halagang 120 pesos, aabot sa 5,040 pesos ang iyong kabuuang benta. Ibawas ang kabuuang puhunan ng 1,705 pesos at magkakaroon ka ng tinatayang kita na higit 3,000 pesos kada 1 kilo ng Mama Gita's tableya. Dito na rin gumawa ka na with fillings. Ay, with Pagbat- fillings. Yes, Paano ba yung with oh. fillings dapat? Ganun. Medyo rapido. Para masyado siya ma-fruity. Okay. Mas masarap pa. Pag bumula, Oo. mas masarap ang Oo, lasa. Ano masarap. po ba yung kailangan nating palabasin dyan? Bakit kailangan Yung nating... mag-protein na ang haluin. Yung mag-protein na ang tabliya mo. Okay. At saka lumabas na ang strong aroma niya. Umaamoy nga po siya. Oo Parang nga. the more na Oo. haluin mo siya, tiwis mo nitong baterol,
lumalabas yung strong aroma na tinutukoy mo, Ma'am Julieta. Oo, Naamoy ma'am. ko siya. Mga ilan ang nabebenta mo na hot sikwate at ice sikwate sa isang araw? Halimbawa, Sa isang araw, pag nakatimpla kami ng 5 tsokolatera, kasi pag naubos ito ng customer, 7 baso o tasa o mug, 120 per mug. So ito, kung 6 lang, so 700 po ang bawat tsokolatera. So mas pinakaminos yung mabinta namin yung 5 tsokolatera sa isang araw. Naku, isang malaking karangalan, maka-cheers ko si Mama Gita. Masasabi niyo ho ba na malaki na talaga pinagbago ng buhay niyo? Malaki na nga. Malaki. Malaki. Kasi may mission ka na sa buhay mo. Then sa DOST, sa tulong nila, yung negosyo mo, kikita naman sa sinsya, sa teknolohiya nila na binigay sa iyo. At malaking papasalamat ko sa kanila. Kay hindi dahil sa kanila, hindi ganito ka ano ang business ko. Sa tulong nila, na-improve, nabigyan ng sapat na makinarya, at natulungan ako. Sinong mag-aakala ng isang binhi ng kakao ay mamumunga ng iba't ibang produkto? Isa itong patunay ng application ng agham na hindi lang ito nakakahon sa libro at laboratorio. Dahil pwede rin itong magamit sa pagninegosyo. Sa tamang timpla ng diskarte, sipag at agham ang iyong maliit na ideya, gagawin nating produkto upang magdulot ito ng pag-asenso. Kaya naman magkita-kita tayo sa susunod na episode. Ako si Alex Baltazar at sabay-sabay tayong umasenso gamit ang agham dito sa Negosiyensya.